Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes. At 30 na sa buwan ng Abril taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng produktong petrolyo, nagbabadyang tumaas pagpasok ng buwan ng Mayo. Pagtaas ng halaga ng pangunahing bilihin, tinataya ng BSP na bibilis ngayong Abril. Piso hanggang bahagyang nakabawi naman kahit sumampa sa 61.75 kada dolyar sa kalagitnaan ng trading. Senado nagpatawag ng caucus, posibleng impeachment trial ni VP Sara tinalakay. Philippine National Police biglang nagtaas ng full alert status para sa Labor Day. Mahigit sa 190,000 na trabaho alok ng DOLE bukas sa araw ng paggawa. Contractor na si Curly Vizcaya dinala sa ospital para operahan sa balikat. At Provincial Director ng Pangasinan at 10 iba pang opisyal sibak dahil sa wete. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, nagbabadyang tumaas ang halaga ng produktong petrolyo pagpasok ng Mayo. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na batay sa maagang global oil trading, pataas ang pump prices ng langis. Ayon sa kalihim, maaari pang magbagong sitwasyon depende sa magiging resulta ng huling trading ngayong linggo hanggang sa araw ng bukas. Batay sa initial na pagtaya mula sa means of plots ng Singapore, ang presyo ng diesel ay maaari namang tumaas ng piso hanggang 3 piso bawat litro at piso hanggang 2 piso sa gasolina. Binanggit ng DOE na maaaring makaapekto din sa galaw ng oil prices ang patuloy na paghina naman ng piso laban sa dolyar. Samantala, mas pinaigting pa ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa mga katubigan ng bansa upang masugpo ang ilegal na paihi o ang pagpupuslit naman ng mga produktong petrolyo. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noymi Cayabyab, hindi tumitigil ang kanilang operational scheme laban sa naturang gawain kung saan 5 matagumpay na operasyon ang kanilang naisagawa ngayong taon. Pinaliwanag ni Cayabyab, nakaraniwang nagaganap ang paihi sa mga anchorage area tuwing madaling araw. Samantala, pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na walang mararanasang brownout o blackout sa off-grid island sa gitna ng global oil crisis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na pinatitiyak din ng Pangulo na hindi tataas ang singil sa kuryente doon. Nagtutulungan anya ang DOE, Philippine National Oil Company, NAPOCOR, Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration para matugunan ito. Sabi pa ni Garin, isinusulong nila ang paggamit ng PNOC purchased oil upang mabigyan ng preferential o discounted rates ang mga oil-fired power plant. Layon din umano nitong matiyak ang sapat na supply ng fuel sa mga lugar na hindi konektado sa grid. Samantala, sa iba pang mga balita, nagpatawag na si Senate President Tito Soto ng All Senators Caucus kaninang tanghali upang pag-usapan ang agenda sa isang buwan nilang sesyon mula sa May 4 hanggang June 5. Ayon kay Soto, kabilang din sa kanilang napag-usapan ay ang gagawin nilang preparasyon sakaling mai-transmit na sa kanilang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Aminado ito na lahat na mag-uusap nila tungkol sa impeachment ay speculative pa dahil hindi pa natatransmit sa kanilang articles of impeachment at hawak pa ng House Committee on Justice. Narito ang tinig ni Soto. So what we will be doing in this caucus will be to, discuss the agenda for the next month, and the last month of the first regular session of the 20th Congress. And then the possibility of receiving the articles of impeachment, then we will discuss the possibility of what preparation should be done. And the timetable. Yun ang crucial eh. As of now, the crucial is timetable. So again, everything will rely on whether the articles of impeachment will be transmitted to us or not.
Samantala, tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang inflation rate sa bansa ngayong Abril. Ayon sa forecast, posibleng maitala sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation na mas mabilis sa 4.1% noong Marso. Ang pagsipa ng inflation ay iniuugnay sa global oil crisis na lumikha ng domino effect sa halaga ng pagkain tulad ng bigas, isda at karne. Gayun din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pagbagsak ng piso kontra dolyar. Samantala, opisyal na inflation figures ay nakatakdang ipalabas ng Philippine Statistics Authority sa Mayo 5. Ang inflation ay tumutukoy sa bilis ng pagtaas ng presyo ng basic commodities at services sa bansa. Samantala, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, bumaba ng 6.26% ang produksyon ng palay sa unang quarter ng 2026 batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority. Batay sa data, umabot lamang sa mahigit 4,440,567 metric tons ang naaning palay mula Enero hanggang Marso ng 2026. Mas mababa kaysa 4,698,724 metric tons na naitala sa panahon naman ng 2025. Ayon kay Arnold Di Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture, ang pagbaba ng produksyon ay dulot ng pagkaantala sa irigasyong nakaapekto sa mahigit kumulang sa 40,000 hectares na mga palayan. Bahagyang nakabawi naman ang piso laban sa dolyar mula sa 61.56 pesos kahapon. Nagsara ang palitan kanina ng 61.48 kada dolyar. Gayunpaman muntik nang maitala ang panibagong record low ng sumemplang ang piso sa 61 pesos and 75 centavos sa kalagitnaan ng trading. Nakaporma ang local currency sa sumunod na kalakalan sa 61.35 pesos bago nagsara sa 61.48 pesos bawat dolyar. Samantala, maring itinanggi naman ang kampo ni Vice President Sara Duterte na binaliwala nitong impeachment complaints laban sa kanya. Sa katunayan, kaya manubumuo ng defense team ang Vice Presidente dahil alam nitong seryoso ang usapin at naisipakita sa taong bayan na wala silang kasalanan. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan kay Atty. Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni BP Sara, sinabi nito ang hindi pagdalo sa hearing ni BP Duterte ay dahil mayroon silang constitutional objection sa mga ginagawa ng House Justice Committee. Paliwanag pa ni Powa, ang pagdalo ng Vice President sa isang exhibit sa Laguna kahapon habang sinasagwa ang impeachment proceedings ay bahagi ng trabaho nito bilang Vice President. Narito ang tinig ni Atty. Powa. We disagree po, no? Itong impeachment, kaya nga siya nagbuo ng legal team to defend hers because alam niyang seryoso to at gusto niya talagang ipakita sa taong bayan na wala siyang pagkakasala. Ngayon naman po, pagdating po sa pag hindi attend sa committee, I think we've been consistent. It's because we have serious constitutional objections doon sa mga ginaganap sa committee, doon sa the way na nakakalap yung mga allegedly mga pieces of evidence. So, ang VP naman po, hindi ko nga maintindihan, wala naman pong masama sa ginawa niya dahil yung ginawa naman po niya kahapon ay parte ng kanyang trabaho bilang vice-presidente. Hindi po pwede tumigil ang trabaho ng vice-presidente dahil lang po may mga ganitong aligasyon laban sa kanya. Samantala, mabilis na lamang uusad sa plenaryo at tatawid sa Senado ang impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay dating Senator Franklin Drilon, hindi na siya nagulat na naging resulta ng botohan sa Justice Committee ng Kamara kahapon. Ito anya ang dahilan kung bakit hindi na rin dumalo ang Vice Presidente sa pagdinig sa Kamara. Paliwanag ni Drilon, wala nang saysay ang pagpepresenta ng mga ebidensya ng kampo ni Duterte dahil tatawid pa rin naman ito sa Senado. Pero iginit ni Drilon na sa Senate Impeachment Court mahihirapan magkaroon agad ng conviction kay Duterte. Ayon kay Drilon, kung ang titignan lamang ay kung sino ang mga kaalyado ng mga Duterte, mahihirapan ang Senado na makakuha ng 16 na boto na papabor sa paghahatol kay VP Sara. Pakinggan po natin si dating Senator Franklin Drilon. Assuming na lahat na Marcos senators na sa side ng mga Marcos boboto to convict, which is highly questionable. Kung boboto sila to convict, kulang yan po ay 16 ang kailangan. Just on the line. Ngunit may isang senador dyan na dahil magkapatid si Alan Cayetano at saka si Pia Cayetano, hindi mo malaman kung saan boboto yung dalawa. So talagang sa Senado,
ang basa po ng karamihan, kagaya ko, at ganun din siguro ang basa ng mga abogado ni Vice President Sara, mahirap convict sa hindi sigurado. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang mga balita, tumaas pa sa mahigit 170,000 trabaho ang alok ng Department of Labor sa selebrasyon ng araw ng paggawa bukas. Ito ay sa pamamagitan naman ng Nationwide Labor Day Job Fair. Ayon sa DOLE, aabot sa 190,825 job vacancies ang target na punan para sa nabanggit na okasyon. Sabi ni Labor Assistant Secretary Leonard Serrano, nagagawin ng job fair sa 70 lugar sa iba't ibang larawigan. Lalahok sa programa ang 2,274 employers. Nakipag-ugnayan na din ang DOLE sa Department of Migrant Workers at sa OWA upang bigyan ng alternatibong trabaho ang mga OFW na pilitang umuwi dahil sa gitnang silangang issue. Walang namomonitor na banta sa seguridad ang PNP sa pagdiriwang bukas ng Labor Day. Ito ay sa kabila ng kautusan na ilagay sa full alert status ang buong pwersa ng kapulisan umpisa ngayong araw hanggang sa Sabado. Ayon kay PNP spokesman Brigadier General Randolph Tuanyo, layunin ng hakbang na masigurong kaligtasan at seguridad sa lahat ng aktibidad sa Labor Day. Sa ilalim ng full alert status, inuutusan ang lahat ng units at personnel na panatilihin ang iba yung paghahanda sa pagpatupad ng tungkulin. Karaniwan ang sinasalubong ng kilos protesta ang pagdiriwang ng araw ng paggawa. Dito sa Metro Manila, 3 grupong nag-apply ng permit para magdaos ng programa sa 5 lokasyon sa UP Diliman, Rotonda, tanggapan ng DSWD at ilang eskwelahan at palengke sa Quezon City at sa lungsod ng Maynila. 19 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ano bang favorite number mo, partner? 888 para swerte. Tumpiang na 8 yan. Kaya natin sa waiting. Sige. Si Bak sa pwesto ng direktor Ano ng ba yan? Philippine National Police sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa waiting. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Rando Tuanyo, bukod sa Provincial Director, nirelieve din ng 10 iba pang opisyal, kabilang ang ilang local chief of police. Ang mga opisyal ay kinabibilangan ng 5 lieutenant colonel, 1 colonel, 3 major at 2 police captain. Ang mga ilan ay nagsagawa ng mga seri ng raid ng NBI sa wetting joint sa Pangasinan at nagresulta sa pagka-aresto ng 170 katao. Dinala naman sa isang kilalang ospital ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa nakatakdang operasyon sa kanyang balikat. Sakay ng ambulansya ng Senado at may escort mula sa PNP Motorcycle Riders, inilabas si Discaya mula sa kanyang detention facility. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza, pinayagan ng liderato ng Senado na manatili ang kontratista sa ospital ng hanggang 7 araw. Pakinggan at panuurin po natin si Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Sabi niya, ang advice naman ng doctors niya, ano siya, siguro 4 to 7 days na magsistay sa hospital. Pero kung maayos naman yung ano niya, ano siya, kahit mga 5 days pwede siyang bumalik dito sa Senate. Mananatili namang mahigpit ang seguridad habang nakakonfine ng kontratista dahil may kasama itong bantay mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Matatanda ang si Curly Discaya ay nakadetine sa Senado simula pa noong September 2025 matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Samantala, higit na 4,000 barangay naman sa Eastern Visayas ang tumanggap ng tig 200,000 tulong pinansyal mula sa pamahalaan. 100,000 ay para sa scholarship ng 5 estudyante sa kada barangay at ang kalahati naman ay para sa pagpapahusay ng seguridad at serbisyong pambarangay. Nagpatupad ng panibagong balasahan ng Philippine National Police sa 6 nitong matataas na opisyal. Sa unit reassignment na epektibo ngayong araw hanggang bukas, Mayo 1, malilipat sa pwesto ang 5 Police Brigadier General at 1 Police Colonel. Itinalaga bilang Acting Director for Personnel and Records Management si Police Brigadier General Jason Carpio de Guzman, habang inilipat bilang Acting Director ng Headquarters Support Service si Police Brigadier General Manuel Abruguena. Si Police Brigadier General Christopher
Abesya naman ay ginawang Acting Regional Director ng Bangsamoro. Samantala si Police Brigadier General Antonio Maraliaga Jr. ay tinalagang hepe ng Directorate for Research and Development. Si Police Brigadier General Mariano Rodriguez ay magiging Acting Director ng Police Regional Office 2 at si Police Colonel Harry Buenaventura Domingo naman ay inilipat bilang Acting Deputy Director for Admin ng Police Regional Office 11. 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Binasura naman ng National Police Commission ang kasong administratibong inihain laban sa mga pulis ng CIDG-NCR nang salakayin ang isang ilegal na isamong sa Tondo, Maynila. Ayon sa NAPOLCOM, matapos ang masusing investigasyon ay wala silang nakitang sapat na batean para panagutin ang mga pulis. Lumabas sa record na lehitimong entrapment operation ng isinagawa ng CIDG na nagresulta naman sa pagka-aresto ng 28 na umano'y operator at 136 na mananaya ng sabong. Nito lamang March 24, nang salakayin din ng CIDG-NCR ang iligal na sabungan na inalmahan ng mga operator dahil sa pagkawala ng pera at 22 panabong na manok. Iginiit ni NAPOLCOM Commissioner at Chief Executive Officer Ralph Calinisan na hindi papayag ang kanilang komisyon na magipit ang kanilang hanay na sumusunod lamang sa tungkulin. Nasa linya natin, partner, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Alamin natin ang kanilang kampanya sa Weteng dahil mayroong mga sinibak, ano? Tama ba, ng mga matataas ding opisyal ng PNP sa Pangasinan? General Tuanyo, sir? Spokes, magandang hapon. Si Henry Uri at si Karen Oyong. Magandang hapon po, General. Sir Henry, Ma'am Karen, Opo. magandang hapon po at salat po lang niya taga-subaybay. General, mayroon na ho ba kayo ngayong total crackdown sa wetting sa buong bansa? Mayroon ba kayong pinaiiral na ngayon? Sir Henry, nais lang po natin linawin na ang kautosan po ng ating Chief PNP nitong nakaraang linggo, ito po ay nag-start para sa buwan ng April. Apo. Ito po ay may kaugnayan sa performance evaluation po ng ating mga provincial directors at ang ating mga chief of police. Nakataon po na yung binabanggit niyo po na nangyari sa Pangasinan, nagpabilis lang po ito sa pagkaka-relieve ng 11 kasama na po ng provincial directors sapagkat nung inaudit ng regional director yung kanilang performance, hindi lamang po ito sa illegal gambling. Ito po ay nakabuuan na po. Halimbawa po yung mga non-index crime, yung focus crime. Nakita po natin na lumalabas na quote-unquote na underperforming po yung mga nasabing official. Opo. Pero ito ba hindi mangangahulugan na buong Pilipinas ay magsasagawa na kayo ng inventaryo tungkol po sa performance ng inyong mga pulis para po labanan itong illegal na huweting kung mayroon pa? Sir Henry, ito po ay nationwide po ang ating pong pag-review. Kung mapapansin nga po ninyo, sinasabi nga po natin, noong pong nakaraang linggo, dito naman sa Police Regional Office 4A, meron po tayo 3 chief of police na na-relieve dito po sa Laguna Police Provincial Office. Ito pong na-check po ng regional director nila na the same reason, yung mga underperforming po na mga ating mga commander ay marirelieve. Kasama na po dito yung pag-report nila na kanilang performance sa illegal gambling. General, ito po ba ay also a part of your routinary, sabihin na po natin, evaluation? Katulad po sa mga ordinaryo at mga pribadong kumpanya po na nagsasagawa ng evaluation. Ito po ay kasama rin po ba dito? And yun nga po, nahagip ng inyong evaluasyon na underperforming itong mga nai-reassign po na mga police officers? Ma'am Karen, kasi po sinasabi nga po natin sa kibat ng focus agenda po ni Chief PNP na si General Tates, yung paglalagay po ng tamang official sa isang particular location sapagkat alam po ninyo, napakarami po miyembro ng Philippine National Police. Ang nakikita lamang po natin dyan ang dahilan o reason para wala pong politika sa paglalagay po ng mga officers sa particular position. Tingnan natin kung sino yung mga nagtatrabaho, hindi. Kasi yung pinakamagandang basihan na sinasabi natin fair para sa lahat na magiging dahilan kung bakit ikaw ma-relieve sa pwesto mo. Opo. Itong mga na-relieve, General Tuanyo, sir, ano po bang mangyayari sa kanila? And habang ongoing din po yung investigation regarding po yung illegal gambling po at iba pang mga kumbaga issue na nakadikit po sa kanilang underperformance, ay ano po muna ang kanilang gagawin, General? Sila po ngayon ay
na-assign o na-reassign dito po sa Camp Crame, dito po sa Personnel Holding Admin Unit po natin. Dito po nilalagay yung mga ating pong personnel na habang undergoing po yung mga kanilang administrative investigation kung sakasakali. Parang Kung makikita po na may mga kadahilanan na ipagpatuloy yung kanila pong administrative case, ito po yung papatuloy base po sa findings natin ng mga summary hearing officer. parang back to barracks mo na. Oo, tas depende pa po yan, no, General. This is just administrative cases, pero pag may makitaan pa po na mga mas mabibigat na ebidensya siguro, it could also result in criminal charges. Tama po ba, General? Tama po yun. Pero initially po, Ma'am Karen, Sen. Henry, nakikita po natin na pumapatak na administrative case po yung medyo malakas na laban sa kanila sa pagkatinabi nga po natin. Hindi naman po sila na sinasabi natin may partisipasyon doon sa pangyayari na sa pagkakahuli sa kanila. Ngunit na ma-audit po sila, underperforming po sa sabihin po, kulang po yung mga pinoproduce nila ng mga accomplishments. Jen, based on your intelligence report, marami pa ba talagang gumagawa ng illegal na wetting sa buong bansa? Alam po ninyo, ang Sir Henry na ang legal naman po na sinasabi natin na paglalaro din yung sa SPL po. Pero nakikita po natin, base po na rin sa mismo, pag-usapan natin sa Police Regional Office 1, marami na pong accomplishment. Yung ating pong Regional Director doon, si General Lindo Reyes, marami rin po sila nakahuli. Kung saan yung mga ibang legal na empleyado ng SPL ay nagpapalusot po Sir Henry po kasi may hawak po sila na Rastilla para doon sa mga bukas naman. Ang importante po, Sir Henry, hindi po papabayaan ng Philippine National Police yung mga ganitong gawain. Pagpapatuloy natin ito, hindi lamang po sa regional office po, kundi sa nationwide na po ito. Yan yung na talagang ano pa rin ho, may mga naglalalakas loob pa rin bumukis no, General? Tama po yan. Ganun po yung nakikita natin ng mga sistema. Sinasabi nga po natin na bagamat may mga arrest, itong mga nasabing official na labing isa, particular sa Pangasinan, pero nakikita po natin. So, pag binalidate po ng ating ibang unit, na nakikita po tayo may mga napapalusot, quote-unquote po. And this serves as a warning to the entire PNP forces. Tama po, Sir Henry. Kaya po sabi ni GPNP na si General Natate sa dami ng mga opisyal natin na gustong mag-perform, ipakita na kaya din nila yung ginagawa ng mga nakaupo na. Ito yung magsisilbing warning sa mga underperforming natin ng mga commander. Pero kung may underperforming, siguro baka pwede namang ma-highlight yung pinaka-the best naman na region o pinaka-the best din naman ng mga provincial commander kung meron tayo, General. Tama po. Sir Henry, sapagkat napakabalansi po ng focus agenda ng ating GPNP, hindi lamang natin pinaparusahan yung mga nakikita natin, mga nagkakamali o underperforming. Mabalita ko nga lang po sa inyo, kalalabas lang po ng resolution ng NAPOLCOM na kung saan inobserve po yung ating mga kapulisan sa CIDG-NCR na sinasabi nga po na walang katotohanan yung mga report na sinasabi na nangupit yung isa sa operatiba na nakita natin sa CCTV. Pero ito po ay isang legitimong operation. Yan po ang maganda sa tandem po ng NAPOLCOM at ng Philippine National Police na pag ikaw dapat parusahan, ikaw paparusahan, kung dapat isweto, bigyan ng parangal, gagawin po nila ito. Pero Jen, partner, alam naman natin, well, of course, trabaho naman ng mga police to maintain peace and order, to crack illegal gambling and all. Pero meron bang, ayaw ko naman sabihin premyo or incentive sa government kung para naman medyo ganahan lalo din yung mga police general na ipakita na sila ay talagang nagtatrabaho ng ayos, hindi lamang dahil sa trabaho nila ito, kundi medyo may pampakwa naman, partner, may pampa soft drinks naman, kumbaga. General. Yeah, po, Sir Henry, Ma'am Karen, ang pumpila kasi sinasabi nyo na incentive ng Philippine National Police, ito po yung mga medalya na ibinigay ito sa amin. Na kung saan, halimbawa, Sir Henry, nabigyan ako ng isang medalya ng papuri, ito po ay may counterpart na days of leave. Ayun. Na maaari mo naman i-avail. Yun po ang pinaka-incentive po ng Philippine National Police na alam po nyo, tuwa na po ang miyembro ng Philippine National Police kapag po sila ay nawagan at may-recognize na pwede lang i-convert ito later on sa loob ng isang taon, yung mga medals po na matatanggap po nila. Okay. So, more of appreciation, more of hindi kasi pwedeng cash ang ibigay kasi medyo labag sa yun sa mga prinsipyo ng kapulisan. Pero how about yung sharpening the skills kasi po underperforming nga po. If ever naman po may mga programa rin po ba para mas tumalas at syempre maging mas magaling ang ating puwersa para mabawasan po yung mga underperformance ng ating mga kapulisan, General?
Opo, Ma'am Karen, mabanggit ko po na may dalawang klase po kasi ng training sa Philippine National Police. Ito po yung mga mandatory na dapat po kuhanin. Ito naman po ay para sila ay ma-promote. At meron naman po mga specialized training, katulad po na nabanggit niya sa isang particular operations na kung saan sila ay nag-aasa. At sabi nga po natin, kunyari po sa isang operations training, marami po dyan na naka-ready na ipakita na yung kanila na pag-aralan sa eskwela, sa kanilang training, kaya nilang ipakita po sa kung saan na po sila mailalagay na pwesto. Alright. Jen, Labor Day bukas, ano ang inyong paalala sa mga magsasagawa ng kilos protesta? At syempre, sa buong bansa na rin, ano ang inyong magiging galaw bukas? Sir Henry, Ma'am Karen, handang-handa po ang Philippine National Police. Tayo po ay nag-deploy na 106,000 plus nationwide. Pagmula po kahapon na iniulat natin na dito po tayo sa heightened alert status. Itinasa po ni Chief PNP General Tates yung alert status ng PNP, naging full alert po tayo. Para po just in case na mangyadangan ng mga personnel complement, ang ating mga units, especially dito sa NCR, ready po for deployment. So ito ikuan lang proactive measures lang ito. Wala namang wala naman ho tayong natitiktikan na anumang banta. Wala naman po, pero sinasabi nga po natin, bahagi na po ng trabaho ng Philippine National Police, may banta man o wala, ang Philippine National Police po ay magtuloy na mga ngalap po ng mga intelligence information para po mas ready po. Sir, matanong din pala, no, kasi as of, hindi ko po alam kung updated na to, pero may mga nag-apply po yata ng permit na mga grupo na gustong magsagawa ng kilos protesta sa iba't ibang party po dito sa Metro Manila bukas, Mayo 1. Meron na po bang mga na-approve dun sa mga yon? Kasi ang last na balita natin parang nag-apply pero wala pang update kung may na-approve. So, meron para mag-gauge nyo rin po yung puwersa na kakailanganin nyo. Tama po, Ma'am Karen. Officially po, nakita po o natanggap ng NCRPO po na approved na magrarally po. Ito po ay sa Marikina Local Government Unit ang nagbigay. Ang tinitingnan po natin dito, sinasabi nga po natin, may chipente sa especially sa NCRPO, ma'am, na ang pagpapadagay po kasi ng batas kapag po sila ay nag-apply at hindi inaksyonan ng LGU sa loob ng 2 araw. Ikatlong araw, ito po ay pagpapadagay natin na deem approved po kasi. Okay. So may isa pa lang po na on your record from the NCRPO na na-approve So, na magsasagawa ng kilos protesta pero sa Marikina po. Apo. At sinasabi nga po ng NCRPO na yung mga nag-apply sa area ng Quezon City at Manila, wala pa pong bumabalik sa kanila na inapprovean. So, ang pagpapalagay po natin yan, ngayon po ang pangatlong araw, Opo. na bukas na po ay di-approve na po. Di ma-approve. Alright. Jen, last question from my end. Ihabol ko lang. Baka mayroon na kayong latest info doon sa bumaril o na broad daylight dyan sa Quezon City sa isang negosyante na pagkatapos mamaril umusad lamang ng kaunti, nagbihis pa doon sa isang sulok ng kalye at parang walang nangyaring sumakay ng tricycle. Ano hong update na ron? Nahuli na ba yung mga yon? So, Neri, maganda po ang tinatakbo ng investigation ng SIT natin. Maganda po yung mga ebidensya, especially yung mga CCTV footage. Humihilig po ang Philippine National Police ng pagkakataon na bigyan na ipakita nila na within this week hopefully na makuha po natin yung mga suspects po natin. This week? Hopefully po, makakuha natin sapagkat ngayon po ay ongoing ang operations ng ating mga operatiba ng CCTV. Pero without furthering the information, ano ba yung mga dayo o nasa Metro Manila lang? Sinasabi po natin na ito ay maaaring mga for hire po ng mga suspects po. Okay, sige. Jen, salamat na marami for your response. Salamat po. Thank you po, General. Sir Henry, Ma'am Karen, maraming salamat po po kayo. Si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Balansyado. Wala namang actually total crackdown pero it's more on performance evaluation nagkataon yun yung rason kung bakit underperforming sila, di ba? Pero kung mahagip kayo sorry ng, na lang sibat ni Bathala at kayo'y may masamang ginagawa at kayo'y nakikipag-connive sa mga illegalista, palagay ko may kakalagyan kayo kagaya nung sa Pangasinan, but of course
they will avail of their rights to prove naman kung meron silang may due process may due naman. process naman. Under the PNP. Pero ito ay administrative. Ang pinaka-ano kasi dyan talaga, matatanggalan ka ng trabaho, pati mga benepisyo, retirement benefits, ano, kahit na matagal ka nang nagserbisyo. Pero kung napatunayan pa na ikaw ay sangkot mismo doon sa illegal gambling, nako. Pero sana sa ating mga kababayan, partner, with all due respect, alam ko, naghahangad kayo ng minsan yung inyong piso maging 800 piso, 700 piso naintindihan ko yan. Ba't ganito ho yan yung mga bumubukis, yung mga nagpapalusot ng wedding, hindi ho yan kagaya ng PCSO na nalalapitan rin nyo for emergency for medical assistance, yung mga pampa-hospital. Yung mga nagpapa-wedding yung yan, mawalang galang yan ang mga kinikita at ang gumagaling lang ho ang buhay dyan yung mga politiko at mga protector at mga operator pero parang ganito ho ang nangyayari, partner Taya kayo ng taya sa wedding, pag nagkasakit kayo sa PCSO kayo lalapit. Hindi naman masama yon. Kaya nga lang, tulungan ninyo ang PCSO na tulungan kayo. Ano po, tulungan natin ang PCSO para lalong makatulong sa atin, ha? Sapagkat ang dami namang nahihingi nating tulong sa PCSO pababayaan ba naman natin sila na mabawasan yung kanilang gagawing asistiyo sa atin. Sipin ninyo, hospital bill. Mga ambulansya. Para sa mga barangay. Medical equipment, wheelchair, hearing aid, dami. Yes, oo. Diba? Laboratories ninyo. Gamot. Sila'y tumutulong din sa PhilHealth. Tumutulong sa Philippine Sports Committee. Ang dami ho. Yung mga wedding operator, ewan ko kung paano nakakaabot sa kanila sa inyo yung kanilang balato. Pero sila yung mayaman, kayo naghihirap. Kada tayaan nyo sa wedding, hindi nyo alam kung kailan kayo tatama. Tumama kayo, ginagaling na siguro isa sa 1 taon. Tapos pagka tayo nagkasakit sa PCS tayo lalapit. So ulit, nasa sa inyong desisyon yan. Pero pakiusap lang namin, tulungan natin ang PCSO para lalo tayong matulungan. 5:39, ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Ang oras na yan ay hatid sa Hello, Washi!